gaano nga pala kahirap tanggalin ang ball race ng ating Yamaha Mio Gravis. So ito ang Yamaha natin guys. Unang-una mga tinanggal natin, itong harap nito, pati yung gulong. So marami tayong tinanggal dito na parts ng mga bearings ng ating Yamaha Mio Gravis para maka-access tayo sa ball race. Tanggalan natin yung mga tornilyo, matatanggalan natin yung itim na to guys. Ayan. Itignan natin kung kahit hindi natanggalin yung headlight para matanggalan natin yung ating knuckle bearing. So guys, ano nga ba yung mga naramdaman natin bakit nagpalit tayo ng ball race ng ating motor? Unang-una guys, kapag nililiko natin yung manibela, may naririnig tayo na lumalagotok. Tapos kapag pepreno tayo at pag may humps, lumalagotok rin. Talagang sobrang lakas na. Saka syempre, unang-una, napakadelikado nito. Baka mamaya habang nagdadrive tayo, umistock or umistock up yung ating manibela at madisgrasya pa tayo. So guys, isa ito sa mga kailangan tanggalin na pairings. Itong bahagi na to guys. Yan. Yan yung nasa harap ng ating Mio Gravis. So madudukot na natin yung leeg ng ating Mio Gravis. Next ay kailangan natin matanggal to. Yun, kailangan natin matanggal tong malaking tornilyo na to guys. Tignan natin kung ano yung kung paano natin madudukot. Ayan. Guys, kailangan natin palang baklasin yung headlight nito guys para madukot natin yung nasa ilalim. Ayan. Tinanggalan natin kasi tatanggalin na natin tong dalawang tornilyo na yan. So napakahirap baklasin ng pairings ng Mio Gravis. So guys, nung ginawa natin yung ating Yamaha Mio Gravis, talagang masasabi natin kung bakit napakamahal ang sinisingil ng mga mekaniko kapag mapapalit tayo ng ball race. Unang-una, napakahirap tanggalin ng pairings. Pangalawa, yung mismong dalawang bearing na nasa taas at saka baba ay sobrang hirap. Kailangan natin sinsilin, kailangan natin ng mahabang pansungkit para malaglag at mabunot ang lumang ball race nito. Baklasan natin yung headlight guys. Ito, isa sa mga nakaharang sa ating pairings. So ito, kailangan madukot yan. Yan. Tapos tsaka yun. Tanggal na natin. Ayan. Ang galing na yung takip nito. Yun. Tignan na natin yung ating knuckle bearing. Ang daming kailangan baklasin. Tanggal na yung gulong. Halos yung harap ng motor tanggal. So kailangan pang matanggal itong dalawang tinidor. So guys, natanggal na natin yung nandito sa ilalim. Yan. Tanggal na natin. Ito yung bearing sa ilalim. So yung sisinsilin pa natin ulit yung nasa taas. Ito naman. Yan naman ang tatanggalin natin. Napakahirap. So guys, natanggalan natin yung bearing sa atin sa may taas na sinsil na natin. So ito siya. Ang hirap tignan sa camera guys, kaya lang yan, kaya tumutunog, lumalagotok. Meron na siyang mga kanal-kanal dito. So isa sa mga pinaka-importante natin na dapat ginagawa ay laging kine-check tong mga ganito kasi napakadelikado nito kapag nag-stack up, pwede kang madisgrasya. Tapos ito yung ipapalit natin na bagong ball race. Suntal ang tatak nito guys. Ito yung sa ibaba, ayan. At ito naman yung sa ibabaw. Meron pa tayong problema na sisinsilin yung nasa tinidor. Ito pa yung sisinsilin. Kailangan matanggal yung bearing na nandito. So guys, isa sa pinaka nagpahirap sa akin nung tinatanggal natin yung ball race nito ay yung nasa ilalim. Talagang sobrang hirap, sobrang tigas sinsilin. Tapos pangalawa, mahirap din sinsilin yung mismong nasa tipos na bearing. So kailangan natin tanggalin yon para mabaklas natin at mapalitan natin ng bago. So guys, yung iba hindi na natin na-videoan. Sobrang hirap. Nahirapan ako sa pagsisinsil. Bale ito, natapos na natin. So yan, nakabit na natin yan. Na-assemble na ulit natin. Kakabit na lang ulit natin yung mga pairings. So naigpitan na ulit natin to. So update ko kayo guys kung ano yung nangyari, kung ano yung mga nagbago nung pinilitan natin ng ball race yung ating motor.